LOA, wala naman dito yung reason kung bakit ka inisyuan ng letter of authority. Pero under ng RMO number 6, 2023, dapat, Section 4, dapat na-meet mo yung selection criteria based on non-compliance risk. O ano yung non-compliance risk na na-meet mo? Kaya ka binigyan ng LOA ng Bureau of Internal Revenue. Yun ang dapat nating malaman. Pupunta po tayo dito sa Revenue Memorandum Order Number 44-2010 dated May 12, 2010. Sa mga RWB book owner po namin ng BIR Tax Audit, RWB book natin, nandito po sa ating RWB book yan, page number, yan po, page number 571 po. Page number 571 po sa mga RWB book owner natin ng BIR Tax Audit. Sabi po dito, subject niya, electronic issuance of letters of authority. Dito po nagsimula yung issuance electronically ng letter of authority. Dati kasi manual pa yun eh. Ngayon po, electronic na. Tapos jump na po tayo dito sa Section 3, Features of the Electronic Letter of Authority. So number 1 po, the Electronic Letter of Authority or LA Annex A, ito po yung Annex A niya, makikita natin dito. Ito yung Annex A, shall bear the name, designation, and electronic signature of the approving BIR official. Kung ang mag-investigate daw sa inyo ay RDO, dapat ang pipirma ng LOA, Electronic LOA or LA or ELA, ay Regional Director. At katulad po nito, ayan po. Ang investigating office, makikita nyo po dito sa heading, ito po RDO number 18 Olongapo City. Tapos ang nakapirma po yung Regional Director kahit OIC siya, nandito po. Tama naman.